Welcome to day 9. Bigyan ko lang kayo ng update sa mga nagawa ko no lately. Unang-una, kung napansin nyo, kabit na yung hood. Although, pansamantala lang yan dahil bala ko rin palitan tong hood. Pero, kinabit ko na siya para hindi na pabuhat-buhat. Nakahanap ako ng, nakapaghalongkat ako ng busina. Meron pa pala akong nakatagong busina dyan. Kaya naisalpa ko na rin. Nagkataon lang yung kulay. Puro orange. Siya nga pala, ito. Pinagpalit ko itong dalawa. So far, wala pa naman masyadong improvements na nagaganap. Aside from doon sa mga pinakita ko. And umorder pa kasi ako ng mga ibang parts. Like another auxiliary fan dito. Meron ng isang auxiliary fan yan eh. Yan. So gagawin kong dalawa para masakop niya yung buong length ng condenser. And then kanina, biglang dumating si Hernan. Gawa na yung pinagawa ko sa kanya. Bali, ito yung ginawa niya. Ito yung pinaggayahan. Okay, di ba? Ayan o. Oh. Ayan, si Hernan. Ayan yung kalupit. Ito-try ko muna to ng turbo and then bago pinturahan. Para may balik na rin tong original doon. Yung mga gulong nga pala, hindi ko pa mailagay dahil sasalpa ko na, sana nung isang araw. Kaso ito. Ayan o. Walang hangin tong isa. Kaya papavulcanize ko muna to bago ko isalpak. Napinturahan ko na yung ginawa ni Hernan. Ito na siya. Yung ganito niya, putol yung isa dito. Although wala namang kaso kahit putol. Eh may nahalongkat din akong isa. Nabuo. Yan. So, ito na lang isasalpak ko, di ba? May nahalongkat akong bago, so ito na yung gagamitin ko. Hindi naman bago to, pero matagal ko nang naitabi to. So, buo naman siya. Ito na lang gagamitin ko. Yan. Ito siya. Tapos, ito. Yan na, kapit na natin. Yan, pahirap naman ito. Yes! Kabit na siya. Ayun na siya, oh. Yun, kita nyo. So, yan ang wala dati. Kaya kailangan pa magpa-fabricate. Yan natin. Oh, ha? Nice na. Alright. Ang plano ko rito, pagkakabit ng mga gulong, hindi muna siya papaandarin kasi medyo magulo pa yung wirings. Pakita ko sa inyo ha. Medyo parumal-dumal yung wirings ito eh. Ayan o. Tangina kung anong pinaggagawan itong mga to. Tapos ang katerbang relay. Ilan ba relay kailangan sa isang kotse? Dami-dami. Ayan pa oh. So, isi-sort out ko muna yan bago ko i-fire up yung makina. Pero, ang plano ko ay ikabit muna yung mga gulong para pwede na siyang gumulong. Tapos, pag pwede siyang gumulong, ito, ililipat ko muna to. And then, ito, ipupwesto ko dito sa gitna para makagalaw ako ng maayos. Dahil, bala kong tanggalin yung interior para masilip ko yung ilalim ng carpet ko, anong kondisyon. Kung may kalawang, ma-treat ka agad, makapalan, tapos yung mga wire para masilip ng maayos. Pag naibalik na interior, saka naayos na yung wiring, doon na ako magpo-focus sa pagpapaandar ng makina. So dito naman ako magkakabit. Soli ko na yung pinagayahan ni Hernan. Alright? Magpapavulcanize tayo today para may salpak na dyan sa pangalawa nating box type. Alright? Tapos patingin ko lang walang makitang butas eh, pero dumadapa pag nakasalpak baka dito. Sige boss.
Ayun. Yata siya eh. Oo, 2 taon na stock eh. Ganyan talaga siya. Magagawa pa yan? Lilinisin ko. Ah, okay. Sige. Kuya, thank you. Ayos, solve na naman yung isang problema. Sana tumagal. Kasi pinavulcanize ko na dati yan eh. Tapos dumapa ulit. Let's hope na tumagal naman this time. Uwi tayo. Lilinisin ko muna. Yan yung pinavulcanize ko. Itong tatlo. Saksakan ng libag. Oh. Yan. So ito nga palang mini lights na to, size 14, size 13 yata. Bago siya. Pati kumpleto yung center cap. Pero I don't think na original to. Sabi nung kaibigan ko, si Sir Sambadeo. Shoutout nga pala sa Sir Sambadeo. Mini light. Tapos may nakasulat na England. Dito wala o blanco. Kaya palagay ko hindi siya original pero okay na rin. Dahil gusto ko yung design ng mini lights. Old school talaga. Di ba? Pagulong natin. Tumakap pa yung box type ko. Production date nito. Hanapin natin. 51-17. So, 51st week ng 2017. Taragi 7 years old. Hugasan din. Medyo luminis-linis naman siya. Papatuyuin ko lang and then sasalpak ko na sa project car. Yes, ready na ako magkabit ng mga gulong. Hoy, sa wakas, babalik na yung mga gulong. Ang tagal. Nabot yata ng 3 months bago. Simula nung tinanggal ko siya. So ngayon, babalik na siya ulit. Sinubukan ko isukat to dito sa box type kong isa. Pero hindi kasya sa likod. Kasi nag-iba ako ng rotor sa likod, di ba? Naka-LSD yan, tapos yung kasama niyang rotor disc, malaki. Ang kakasya lang sa kanya is 14 above. Yung 13, di nakasya. Pogi sana kung kasya, no? Yeah. Anyways, let's do this! Sakit sa likod. Alright. Installed na ang 4 na goma. Grabe. Ngayon, tanggalin na natin siya sa jack stands. So after almost 2 months yata or more than, nakatayo na rin siya sa sarili niya pa. Thank you. Salamat. Okay, it's the next day pero hindi ko pa nalilipat yung kotse sa gitna. Dahil wala akong makatulong magtulak. Kailangan kasi i-atras dito medyo pataas to. Baka pag inatras ko doon, mahirapan na ako ibalik dito. Kaya mahanap pa ako ng katulong na magtulak. At least mga 4 na katao yung kailangan. But anyways, dito naman ako sa trunk ngayon. Hindi ko pa nasisilip to eh.
Yung mga screw dito, corroded na. Yan ang papalitan ko. Aagapan ko yan. Tapos dito, hindi ko alam kung may kalawang dito. Babaklasin ko muna tong trunk lid. Dito wala nang problema dito eh. Linis na lang yan. Ay, puta, tigas. Yeah. May katigasan. Oh. Yun lang. Putang ina mo ka. Titing oil. Makasakali makatulong. Tigas eh. Ito mapuputol. Gaya ng sinasabi ko. Putol. Buti pa to. Hindi na putol. Ay, putol pa. Wisit. May konting corrosion siya dito. Ayun, oh. Pero madali na yan. Ang problema, yun, putulan. Ito ang itatakel ko ngayon. Malamang mapuputol din yan. Pag tinanggal, ay nasakit sa ulo. Oh, so far so good, walang kalawang. Ayos. Walang kalawang. One less thing to worry about. Alright. Sinampulan ko yung isa. Tanggal naman, pero ano ba yan? Putol ba yan o ano? Siya, oh. Tingnan natin ito isa. Umikot ka. Umikot. Umikot. Yun. Ikot. Hop. Isa. Yun lang. Ang nakatakot to. Pag ito nabilog, tapos trying tools. Kaya, nakuha sa dasal. Tignan niyo naman yung condition ng tornilyo. Oh. May ano pala siya rito. May bulok na rin siya. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Bulok sa ilalim. Mayroon konti lang. Ito talaga bulok dati. Kaya pinalitan yung buo. Ay, buti na lang natanggal. Yun. Yes. Gal. Linis lang ang katapat mo, boy. I-refresh natin yan. Hahanapan natin ng panibagong screw. Konting linis lang yan. Tapos yung dito sa ilalim, straight ng, alam nyo na. Tapos, tatapalan ko na lang yan. Hanggat maliit pa lang, buti na agapan. Mahirap na yung sobrang laki. Hindi mo na pwedeng tapalan. Kailangan mo ng ipalatero. Okay, hindi ko siya bobombahan ng tubig dahil papasukin ng tubig dito. May ipon dito sa ilalim. Makakadagdag pa ako sa sa pag-create ng kalawang. Kaya ang gagawin ko lang, spray ako ng turko. Wala akong turko. Yan. Lahat ng may kalawang.
Pati dito sa ilalim. Yan, medyo nilinis ko na siya. Tapos babad ng turbo. And hopefully, makabagal siya ng pag-grow ng kalawang. At least, hindi man natin totally ma-eliminate. Dahil may mga areas ako na hindi maabot. At least, naagapan natin ng konti. Kumbaga, yung bilis ng pagkalat ng kalawang, medyo napigilan ko. Tingin ko, tatagal pa yun ng mga ilang taon bago mabulok talaga. Okay, may nahalungkat na naman ako. Ito yung galing doon. Medyo masama na itsura, oh. Dinikit na lang ng silicone. Ito yung naitabi ko. Tagal lang nakatambak to. Maga mas okay siya kahit pa paano. Kaya yan na lang yung gagamitin ko. Ito. Yan, oh. So, diba? Mas maliwalas tignan. Tuyo na. Tinuyo ko na siya. Pero bago ko sprayan ng undercoating spray itong labas, dito muna sa loob. Paano lang, extra protection lang. Para kahit pa paano merong protection. Ito, punong-puno ng ganito. Lahat ng sulok. Okay lang yan, guys. O, yan na siya. Ready for installation na. Hahanap na lang ako ng mga screw na kapalit nitong mga to. Nakahanap na ako ng screw. Lalagyan ko ng washer. Hindi man siya pare-pareho, pero hahanapin ko na lang, gagamitin ko na lang yung mga magkakamuka. Walang makitang iba. Tapos, pagkakabit ko, lalagyan ko ng sealant para iwas tagas, iwas pasok ang tubig. Di ba? Okay, so habang pinapanood nyo yan, dako muna tayo dito sa inyong inaabangang portion, ang shoutout portion. Okay, magsimula tayo kay Mr. Victor 6014. Good PM, Sir Bong. Excited na ako sa next video. Nakaabang na ako lagi sa vlogs mo. More power in video. God bless you, Sir Bong. Pa-shoutout po si Angie na GF ko. Nahawa na sa akin sa panonood ng vlog mo. Salamat po. Thank you for the kind words, Mr. Victor 6014. And shoutout also sa iyong girlfriend na si Angie. Nahawa na sa panonood. Salamat po sa pagsuporta niyo sa aking channel. And more power to you. God bless din po. Next shoutout goes to Brad TV. Pa-shoutout ako, Sir Bong, Brad TV, sa next video. Hehehe. Salamat po. Mr. Brad TV, shoutout. Inaantabayanan ko rin yung mga videos mo. Sana mabuo mo na yung sentra mo. Okay? Shoutout sa'yo, Mr. Brad TV. And next shoutout goes to Richard Montesilio. Good day, Sir Bong. Pa-shoutout po, Richard Montesilio ng Kupang, Muntinlupa. Nakasubaybay po ako lagi from your first project car, Lancer box type till now. Ako po ang na-excite. God bless po. Wow, inabot mo rin pala yung mga unang videos ko sa first project car ko. So, thank you very much, Mr. Richard Montesilio. Shout out sa iyo and shout out sa mga tiga Kupang, Muntinlupa. Next shout out goes to Angel Gray 9. Shout out, sir. Watch every episode. Regards to your family from Dublin, Ireland. Wow! Nakakarating pala ang videos ko sa Dublin, Ireland. That's very good to know, and I'm very flattered sa pagsubaybay nyo sa aking videos. Shoutout sa mga Pilipino dyan. Ingat ka palagi dyan. Alam ko malayo sa Pilipinas, medyo nakakalungkot. Sana nalilibang kayo sa mga videos ko. Alright? And another shoutout goes to Charlie Karumba 5640. New subscriber here, super entertaining and relatable kasi I'm doing a similar restoration sa 1987 Galant GL ko. Shoutout from Mindanao. Thank you very much, Mr. Charlie Karumba. Good luck sa iyong project Galant GL. Sana matapos mo yan at sana masilip ko rin. At shoutout sa mga taga Mindanao.
Arnold Peranil. Hi Sir Bong, shoutout naman po from Belfast, Northern Ireland. Meron akong backstab before noong college ako. So shoutout sa iyo Mr. Arnold Peranil ng Northern Ireland. Jonas Lopez 522. Idol ko backstab mo, ganda Sir Bong. Pa-shoutout po from Porac, Pampanga. Shoutout sa iyo Mr. Jonas Lopez from Porac, Pampanga. Salamat sa panonood. And last but not the least, shoutout goes to Rai Opa. Salamat po sa mga tips, lalo na yung sa kalawang management. Shoutout po Sir Bong, looking forward sa next upload. Thank you very much po. Sana po may natutunan kayo kahit konti tungkol sa pagdi-DIY ko. Salamat Mr. Rai Opa. Alright? So yan muna ang shoutout natin for this video. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa mga future videos ko, alam nyo na ang gagawin nyo. Mag-like, comment, mag-share, mag-subscribe na rin syempre. Isama nyo na yung notification bell para updated kayo sa lahat ng uploads ko. Alright? Kapit na siya. And then lapat naman na siya. Ang ganda ng lapat. So lalagyan ko na lang ng sealant dito. Kasi di ko pa malagyan ngayon. Wala akong masking tape eh. Bibili pa ako. Refreshed na siya. Hindi nakalawangin yung mga tornilyo. And na-treat natin yung mga kalawang kahit pa paano. So doon naman tayo sa trunk. Ito yung naputol na bolt. Subukan ko lang tagalin yan. Tignan natin kung kaya. Pag hindi, bibili na lang akong bagong kotse. Buisit. Okay, na-drill ko na siya. Pero may natitira pa rin manipis. Kaya titingnan ko kung kakayanin na nito. Wala. Kaya. Come on, buddy. Ayaw. Okay, testing natin ito. Magat ka lang. Yun. Yun. Yes! Yun. Buhay siya. Ito yung kasukat na thread. Ayan. Access tayo dito. Ayan o. O yan yung sinasabi ko. Pag maglalagay kayo ng tornilyo, especially sa mga lumang kotse, at least, lagyan nyo ng grasa man lang or langis. Para over time, hindi siya maninikip. Mas convenient para sa susunod na gagalaw. Diba? Gaya ako, ginalaw ko to, naputol. Nanikit kasi yung tornilyo. Okay, so since okay na yung trunk, dinala ko muna sa shop dito malapit sa amin dahil may konting spot doon na sa ibabaw kasi, kaya pinamasilyahan ko na lang. Hindi po pwedeng tapalan lang ng ng flex tape. Baka bukas ko pa makuha, pero after noon, sasalpa ko na. Total na ayos ko naman na yung naputol na bolt. Ito, yung kadugtong nito, okay na. Pati threads, buhay na rin. Kaya pagkakuha ko doon, salpak na lang. Pagdala ko sa shop nung trunk, dumating yung in-order ko na auxiliary fan. Ayan siya. So, dalawa na siya. Kaya, ikakabit ko na ngayon sa condenser. Diyan ko ikakabit. Tanggal ko na yung bracket. Pwedeng hindi tanggalin yung bumper. Ito na lang ang tatanggalin para magkaroon ako ng access sa condenser. Alright. Tanggal na siya. Bali, ang gagawin ko is yung ginawa ko rin sa isa kong backstart. Doble na fan.
Kasi nasubukan kong isa lang yung fan, hindi ganun kalamig eh. Yung dinoble ko, ang laki ng improvement sa lamig. Bali ganyan na magiging forma niyan. Yan, ganyan. Diba? Sakto. Okay, so medyo may pagkakaiba siya kumpara dun sa binili ko. Pero pwede na rin. Kabit na. Bali ganyan yung setup. Double fan, and then sa likod. Yan, ganyan lang. Okay? Kung hindi tumapat sa butas, nagbutas na lang akong panibago. Dito. Pumasya ka. Yun, no? Yung bracket natin. Pwede. Yes. Kabit na siya ha. So yung wiring nito, isa pa lang pang para sa isang fan lang. Ito. Kakabigtan ko ng panibagong relay yan. Kailangan mag-iwalay relay niya tig-isa para hindi sila nag-aagawan ng power. Ito yan, para dyan. And then, ito, follow na lang ang wiring. Alright? Wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations.